our rest day in the Lord. Hallelujah. Kaya, church, let's start this day with songs of praises and celebration to our Almighty Father. Come on, church! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! So much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. All together, church, you sing, this is amazing grace. You've done. Hands up, church. All together sing, who brings our chaos? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance, the King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that. Let's lift our hands, church, all together. Come on. Because our God deserves to be praised. We sing, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the King who conquered. We sing it again. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my hand, that you bear our cross. Oh, that you bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah. All that you've done for me. Whoa. All that you've done for me. Can we clap those hands all together? Hallelujah. Let's rejoice as we give praise to our God.
Jesus the Christ has made us alive. We'll never be, and we will never be, we'll never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. All that we are for your love, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Hands up. Whoa, What a sacrifice. You laid down your life to save a sinner's heart like mine. yes, surrender all to you, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to your name. With one voice you sing. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you. All that we are, all that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you. We praise. Hands up, church. Whoa, with songs of praise. Whoa, We say, muli po nating alayan ng malakas na palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah. Sige po, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Basahin po natin ang Exodus 20 verses 8 to 11. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop o mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat at ang lahat ng naririto, pero nagpahinga ako sa ikapitong araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa ko itong natatanging araw para sa akin. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. Huwag ninyong iisipin ang pansarili ninyong kapakanan sa natatanging araw na iyon. Ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan nyo ito sa pamamagitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan at pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Kapag ginawa ninyo ito, magiging maligaya kayo sa inyong paglilingkod sa akin. Pararangalan ko kayo sa buong mundo. Pasasaganain ko ang ani ng lupaing inyong minanas sa inyong ninunong si Jacob. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. I was a wretch
I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. So thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For
sabi sa Salmo, dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganoon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. At kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon din tayo inilalayo ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Alayan natin siya ng papuri. O Lord, napakabuti mo. Thank you, Father. Buksan mo po ang aming puso't isip sa umagang ito, Panginoon. Patuloy ka pong magpakilala sa amin, Father God. Ito po ang aming samot panalangin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa and welcome po sa ating worship service ngayong umaga. Sa mga kasama po natin dito sa ating auditorium, sa mga nasa taas, sa mga kasama natin online. So welcome po sa ating worship service. At kung meron po tayong mga kasama na first timers, mga VIPs, so welcome po sa Lord's Way. So, for some announcements po, this coming October 6 na yung ating mga LC Sol classes. So, ilang weeks to go na lang. Okay, October 6, lahat po ng Sundays ng October at lahat ng Sundays ng October. Yes, November. So lahat ng Sundays ng October and November. And alam ko po may mga nakapag-register na, pero kung hindi pa po kayo nakakapag-register, make sure na makapag-register na po kayo sa inyong mga cell leaders. So special note po, for this coming October 6 na classes, lahat po ng natapos ng SOL 1 na dapat SOL 2, ay hold po muna dahil mayroon po tayong bagong curriculum, para new equipping curriculum na tinatawag po natin itong SOL 1.2. Isa po itong additional na foundation class na i-offer. Ang magtuturo po nito ay si Pastor Jim. Ang specifically na pag-aaralan po dito ay ang Book of Galatians. Kaya wala muna pong SOL 2. Instead, SOL 1.2, study on the Book of Galatians. So, open po ito, hindi lang po dun sa mga nakatapos ng SOL 1, maging doon sa mga gusto pang lumalim ng pag-aaral ng books of the Bible. Ako din po personally na-challenge kasi gumraduate, nakapag-aral po ako mga 10 years ago na siguro ng SOL 3. At in-encourage ko rin po yung mga cell members ko na matatagal na baka habi ko, obsolete na yung pag-aralan natin, di na tayo natututo. So maganda po itong challenge kahit dun sa mga matagal nang nag-aral na ma-refresh po tayo, matuto ulit sa salita ng Diyos. So yan, mark your calendars na po para dito. And isa pa po, this coming Wednesday, patuloy po nating ini-encourage yung bawat isa sa ating church-wide prayer meeting. And this Wednesday ay meron tayong, dahil last Wednesday po ng buwan yung ating communion. So dito po natin ito isa-celebrate. Dito po sa ating LWF Center. Okay, and next coming Sunday naman ay yung ating anniversary Sunday, September 29, 31st anniversary ng ating church. Yes. Okay, so regular service lang po ito, pero abangan niyo po kasi may konting twist tayong gagawin. So abangan, next Sunday. Okay, so para po sa ating Guide to Giving, babasahin ko po yung Proverbs 3:5 and Proverbs 3:9. So sabi po sa verses,
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Then sa verse 9, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. So dito po sa ating guide to giving, ang main title po nito is Giving Strengthens My Faith. So ang faith po ay parang muscle, and God uses our finances to test our faith. So, di ba po sabi dito sa verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, sabi ng Lord, the way that we prove our trust is by demonstrating our faith by giving the first part of our income to God. And it strengthens our faith kasi pinapakita mo dito na you can give it to God kasi pinagkakatiwalaan mo siya na He will take care of you. So, ito po yung isang issue, kaya yung ibang tao hindi makapagbigay. They don't trust na God can really take care of them. So, alalahanin po natin itong Proverbs 3:5. We strengthen our faith. God uses our finances to test our faith. And it is with giving na isang way na we prove that we trust the Lord. Sige po, let's pray. Panginoon, sa umagang ito, ina-acknowledge po namin na ito po ay araw nyo, ito po yung Sabbath day na itinalagan nyo, Panginoon, isang special day through the week that we can give praise to you. Kayo po yung uunahin namin, kayo yung paparangalan namin ngayong araw na to. And kagaya po nung binasa po namin sa verse, na isang way, Lord, that we can prove that our faith, we trust you, is by giving our first part, Panginoon, yung aming tithes and offerings sa inyo. And this will show na we trust you, that you can take care of us, all of our needs, our families, our future. And help us, Lord, na bawat isa sa amin maging tapat sa bagay na to. Hindi lang po namin kayo pupurihin o unahin sa aming salita, Panginoon, kundi isang part ng aming praise ay yung magiging faithful po kami sa pagbabalik kaloob, Panginoon, sa inyo. At sa umagang ito, kayo po yung patuloy na kumilos, yung inyong mga salita ay maging malinaw, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa inyo pong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So at this time po ay tatawagin ko po si Tito Nanding para sa ating Sunday message. Good morning po. Kumusta? Kumusta po kayo? Ako, minamalat. Hindi. So, good morning po. Tayo pong lahat ay tumayo. Okay, last week, challenge po tayo ni Pastor na magdala po tayo ng Bible. Gusto ko lang makita yung mga nagdala ng Bible nila. 1, 2, 3, 4. Sa taas, meron 5, okay? Yung pong wala, pero may Bible ho kayo sa cellphone nyo. Okay, pakibuksan po. Kasi hindi ko ipa-flash doon. Pakibuksan po ang Bible ninyo sa Matthew chapter 17, verses 1 to 13. Okay? Kung meron po kayong YouVersion Bible, ang salita ng Diyos. Version po ang gagamitin ko. Sa mga walang Bible, alam niyo ho ba ito, 700 pesos lang. Maning-mani, 700 pesos lang po ito. Okay? So, titingnan po natin ngayon ang isang kwento o isang kaganapan po na makikita po natin. Ito po yung Transfiguration of Jesus. Babasahin ko po. Okay? Pagkaraan ng 6 na araw, sinama ni Jesus, sina Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok na sila lang. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at ang damit niyang naging puting-puti na parang liwanag. Bigla nilang nakita sina Moses at Elijah na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti narito kami. Kung gusto niyo po, gagawa po ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias.
Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila na nakasisilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan nyo siya." Nang marinig iyon ng mga tagasunod, nagpatira pa sila sa takot. Pero nilapitan sila ni Jesus at tinapik. Sinabi niya, "Tumayo kayo, huwag kayong matakot." Pagtingin nila, wala na silang ibang nakita kundi si Jesus na lang. Nang pababa na sila sa bundok, sinabihan sila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang inyong nakita hanggat ang anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay." Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod, "Bakit sinasabi ng tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo?" Sumagot si Jesus, "Totoo yan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias, kaya lang hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako." At naunawaan ng mga tagasunod niya ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, ayon po sa sinabi ni Pablo sa Romans 10:17, na ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng iyong mensahe. At ang mensahe mo ay naririnig sa pamamagitan ng mga salita mo, O Diyos. Ngayong umagang ito, habang ipinapahayag ko po ang iyong mensahe sa pamamagitan ng salita mo, ang dalangin ko po sa bawat isa na nakikinig ay magkaroon sila ng pananampalatayang magbabago, magpapalalim at lalo kanilang makilala man Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makinig kami sa salita mo dahil ito'y salita mo at nais mo po na kami ay mabago sa aming buhay sa pamagitan ng salita mo. Salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po. So bago po ako magsalita, tradisyon ko na yung magkwento. Okay, so magkukwento lamang po ako ng konti, kaya hindi ko na papangalan kasi nagagalit na ho yung pinapangalanan ko. Okay, so ito yung kwento ko. May isang taong humarap kay San Pedro. Okay, siya po ay namatay at napunta siya doon sa langit. Nagpunta siya sa langit. At sinabi niya kay San Pedro, nung nasa pintuan siya ng langit, "Pwede po ba akong pumasok sa langit?" Sabi nga nun ng lalaki. Sumagot si San Pedro, "Alam mo, tinignan ko yung record mo, medyo parang alanganin ka." At ang tanong ni San Pedro, "Meron ka bang ginawang mabuting bagay para papasukin kita dito sa langit?" Sabi ng lalaki, "Meron pong isang pangyayari sa buhay ko na may nakaharap po akong mga biker gangs, mga gangster. Ngayon yung mga gangster na yon, binabastos ko yung isang babae. Binabastos nila talaga. Ngayon, ang ginawa ko, hinanap ko yung pinakamalaki sa kanila, yung maraming tato. Alam niyo ginawa ko po? Sinuntok ko sa mukha. Nung sinuntok ko sa mukha, tumumba ho siya. Meron siyang nose ring dito. Alam niyo ginawa ko? Hinata ko po yun. Hinata ko talagang dumugo talaga. Tapos, nung nakita ko yung motorsiklo niya, pinagsisipa ko, tumumba. Tapos pinagbabasag ko ho yung windshield nung motorsiklo na yon. Namangha si San Pedro. At ang sabi, "Wow, grabe yung ginawa mo na yan ah. Saludo ko sa ginawa mo na yan. Matanong ko lang, kailan ba nangyari yan?" Sumagot ang lalaki, "Kani-kanina lang po." Like the old Japanese saying, bravery without brain, not good. Okay? So I've titled my message. Yung ibang, sige, wag na. The title of my message is The Hope of the Transfiguration. Okay? The Hope of the Transfiguration. And I have, good news, 3 simple points lamang po. Una, Jesus' glorious transfiguration. Pangalawa, Moses and Elijah's appearance.
And then, number 3 is Peter 2 responses. Okay? Sisimulan na po natin. Jesus' glorious transfiguration. Bago po tayo magpunta sa first verse na binasa natin, kailangan muna po nating ilagay ito sa tamang konteksto. At dahil dito, kailangan po tayo mag-flashback sa mga messages na ginawa po sa atin noon upang maintindihan natin kung ano yung nangyayari at this moment, yung transfiguration, and why this story takes place. Kasi po, ito po yung kwento, the transfiguration is, alam po natin yung kwento, pero hindi lang natin alam kung ano ang koneksyon niya sa totality ng story na to. And it's hard to know beyond the surface level of the text kung di po natin maintindihan yung pinaka-context nito. Okay? Alam natin marahil yung significance nito, kaya nga po hindi nga lang natin maidugtong sa pinakakwento. So I myself has been challenged na pag-isipan ang bagay na to at nakita ko yung context, napakalaking tulong para maintindihan nga natin yung kwento na to. So if you could remember the past messages, hindi ko na po babasahin yung verses sa Matthew 16, I'll just paraphrase this. Si Jesus po, dinala niya yung mga disciples niya sa Caesarea Philippi. At pagdating doon, tinanong niya ang mga disciples, sino ang sinasabi ng tao na ako? Sino daw ako? Sabi ni Jesus Christ, sabi ng mga tao. And then, sumagot yung mga disciples, sabi daw po, kayo po si John the Baptist, kayo po si Elijah, kayo po si Jeremiah, kayo daw po yung mga propeta. Okay, yun ang sabi nila. Tapos tanong ni Jesus, kayo, who do you say that I am? Tanong niya sa mga disciple. Sumagot si Pedro. Yabang pa ni Pedro na sinabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. You are the Christ, the Son of the living God. Kaya sabi ni Jesus Christ, tama ka sa sinabi na yun. Kasi yan, hindi yan galing sa iyo, kundi ipinahayag ng Ama sa iyo. You are the Christ, tama yan. And then nagpatuloy siya sa 16. At dun sa next susunod na mga verses, ipinakita ni Jesus na kailangan siyang pumunta sa Jerusalem, pahihirapan siya doon, mamamatay siya at mabubuhay na maguli. Yun ang purpose ng pagiging Messiah niya. Pero anong sagot ni Pedro? Hindi po mangyayari yan over my dead body. Hindi po kayo mamamatay. Okay? So anong ginawa ni Jesus Christ? Nirebuke siya. Okay? Kung titignan po natin, here's what we're discovering. First, for many chapters now, kung titignan mo natin, the question has been, sino ba si Jesus? Sino ba siya? And then sa pagdating ko sa Matthew 16, for the first time in vivid clarity, sinagot po yung katanungan na yon by the divine illumination ng Father sa puso ni Pedro na sinabi nga, ikaw ang Messiah. Messiah means tagapagligtas. At tama nga po yung sagot ni Pedro doon. Siya ang tagapagligtas. Pero nagkamali rin si San Pedro. Okay? Kung ang nagkamali si San Pedro sa kung anong klaseng Messiah si Jesus Christ. Nagkamali siya, kaya sa nirebuke, kaya pa sinyo, nirebuke siya kasi mali yung pananaw niya. Ayaw niyang mamatay si Jesus. Peter thinks na yung tagapagligtas na sinasabi niya, nakala niya kay Jesus kasi yung sasakop sa Roman Empire. Kasi during those time, Israel was under the Roman Empire. Pero yes, he will one day, ika-conquer niyan. Pero at that moment, Jesus is going to be conquered by his enemies kasi papasinin niya yung krus, yung kasalanan ng tao. And Jesus is redefining what the Messiah is. At ang Messiah na yun, mamamatay siya para sa ating mga kasalanan. At pagkatapos noon, kinaharap niya yung mga disciples niya at guys niyang turuan sila muli about discipleship. At makikita nga po natin dito na tinuturo sa Matthew 16:24-28, makikita po natin dito na kung gusto mong, if you want to follow the biblical Jesus, ulitin ko, biblical Jesus, there's going to be a cross to bear. Kung gusto mong maging disipulo ng Jesus Christ, meron kang papasaning krus. Sabi nga po niya sa Matthew 24, sabi niya, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself at ano daw? Take up his cross and follow me. Alam niyo ho ba, nung sinabi ni Jesus itong cross na to, he's not, hindi lang ho niya dinidefine lang, kundi sa mga disciples, narinig ito kasi during those time, the cross represents death. Death penalty.
Kaya nung sinabi ni Jesus Cristo, nagulat sila. Okay, nagulat sila. Kasi sinasabi niya dito, ako ay Messiah nyo. Pero but I am a cross-bearing Messiah. Magpapasan ako ng krus, hindi yung iniisip nyo. Ako ang Messiah, magpapasan ako ng krus, dadalhin ako sa Golgota, doon ako ipapako at doon ako mamamatay. That's the kind of Messiah I am. Now, kung gusto nyong maging tagasunod ko, kung paano ako trinato, ganyan din po kayong tatratuhin. Okay, there's a cross of shame. You got to take up your cross and follow me. Siguro nung sinabi ni Jesus Christ yun, mga disciples, biglang nagulat, na-shock, napasubo sila, siguro. Pero kung papasinin po natin kung babasahin natin yung verse, okay, hindi po tinapos ni Jesus Christ to a note of despair. Kasi malungkot siya, mamamatay pala ako, sabi niyang ganon. Pero pagdating po sa verse 27, sinabi niya, okay, sinabi niya ho rito, for the Son of Man will come in glory of His Father with His angels, then He will reward each according to his work. Okay? If you want to follow the biblical Jesus na ibig mong mamamatay ka para sa akin, hindi ka lang mamamatay. Sa aking pagdating, okay, the Son of Man will come, you will be rewarded for that decision. Gagantimpalaan ka. There's a crown of glory. Okay? Hindi lang crown of shame, kundi may crown of glory. Okay? And ito nga po yung konteksto ng pagiging disciple. If you want to be a disciple, there's a crown of shame, and also there's a crown of glory. At ito po ang gustong ituro sa atin ni Jesus Christ if you want to be a disciple of Jesus Christ. Kasi po, may mga katuruan na nagsasabi, actually, may mga katuruan, isang katuruan na sinasabi dito, yung ang Kristyanismo lang daw is ay puro cross-bearing, pagpapasan lang ng cross, puro buhay na sakit, buhay ng problema, walang glory, walang joy in eternity. Kasi daw, ganun lang daw yung tingin nila sa pagiging Kristiyano. Okay? Pero alam niyo ho ba, if it is a cross without a crown, then that's not from the Bible. It's not Christianity at hindi yun ang tinuturo ni Jesus Christ. Pero on the other hand, meron namang katuruan, a crown without a cross, which is very popular today. Alam niyo yung prosperity preaching, prosperity gospel, na nagtuturo na ang gospel is there's a crown without a cross. There is prosperity without adversity. Merong riches without suffering. Yun ang isang prosperity gospel. Ngayon, kung yun ang katuruan, then also, mali din po yung katuruan na yun. And Jesus, sa verses na to, tinuturo po sa atin na mali lahat yung katuruan na yun. Kasi sinasabi nga ni Jesus that I am the Messiah who is going to carry a cross. Pero one day, I'm also the Messiah that with the crown, na ako'y luwalhatiin ng Diyos Ama sa kanyang presensya, gaya nung yung glory na meron ako nung eternity past. Sabi pa niya rito, I'm going to come back in glory with my angels at makikita lahat ng tao. Walang makakamiss sa aking pagdating. Okay? And no one is going to miss it on that day, and I'm going to have a crown. Okay? At that crown, marami daw diamond. And then sa kanyang pagbabalik, makikita po natin yung title na King of Kings and Lord of Lords. At meron daw sword na lalabas sa kanyang bibig. And there's fire in his eyes. And then sabi niya, I'm going to bring judgment on my enemies and save my people. And that's the second coming na sinasabi niya sa verse 27. There's a crown coming, but mauna muna yung cross. The cross comes first and then comes the crown. Okay? So yun po. So yun sinabi sa verses 24 to 27. Now, tutuloy-tuloy na ako. Then pagdating po sa verse 28, ito medyo nung nag-speak si pastor, iniwanan niya tong verse na to . Okay, naintindihan ko na. Nung tinignan sa verse, pansin niyo sa verse 28, after saying the cross and the crown, sinabi niya to, as surely I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in His kingdom. Now, this is a very controversial text po kung titignan ninyo. This is a very kasi maraming tao ang nagdi-disagree o nagdi-debate kung ano ang ibig sabihin nito.
Pero I think there's a way to understand kung anong ba ang ibig sabihin ng verse na to. Okay? Tip po. When we are reading the Bible, one of the things na kailangan natin pong tandaan, that chapters and verses division were not part of the original writings. Hindi po yung mga numbers na yan, hindi po sila part ng original writings. Okay? The Old Testament daw was divided into chapters and verses were added in the 15th century. 15th century lang. And then in the New Testament, it happened in the 16th century. So, hindi ho sila ganun katagal pa. Anong ibig kong sabihin? Nung pong sinusulat po ni Mateo itong account na to at tumating siya sa chapter 28, alam niyo ba kung it was just a continuous flow of thought. Tuloy-tuloy lang po siya. Hindi siya nag-stop sa verse 28 lang. Hindi. Okay? Kasi nagiging problema natin, nag-struggle tayo na ano bang ibig niya sabihin sa 28? Tapos 70, nahirapan tayong i-put together in understand the problem. Kasi ang akala natin, yung mga chapter division ay katapusan ng isang topic. And then pagkatapos, lilipat sa panibagong topic. Parang nobela yan. Okay? Na kabanata ito. Pag natapos, tapos na yung kabanata, panibagong kabanata na naman. Ganun ang thinking natin sa Bible. Pero alam nyo, there's no break po sa original writing ni Matthew. So, ganito po, pag dudugtungin ko ngayon, halimbawa, alisin nyo yung mga 16, 17 chapters. Ganito po kung babasahin siya. Babasahin ko sa verse 27, tapos tutuloy tayo sa 70. Parang ganito. For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. Assuredly I say to you, there are some standing here who shall not taste death, but till they see the Son of Man coming in His kingdom. And then verse 17, verse 1, now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, and his brother, and led them up in a high mountain themselves. Ganun po yun. Magkadugtong sila. Hindi po hiwalay. Okay? Anong ibig kong sabihin? Anong ibig kong sabihin dito? Yung pong verse 27 ng 16 was a promise na sinabi niya, babalik akong muli. That's the second coming. And then pagdating ko sa verse 28, ang kausap niya sino? Yung mga disciples. Kausap niya yung mga disciples. Sinabi niya, ilan sa inyo, bago mamatay, makikita niyo yung glory ko of the second coming. Kausap niya yung mga disciples. And then after 6 days, the transfiguration happens. Nagigets nyo? Nagigets nyo? Okay, na-amaze ako dito. This is what exactly Jesus is doing. He's making good on His promise. Nangako siya na makikita, ilan sa inyo, makikita nyo yung glory ko before you die. And that what took place in the Mount of Transfiguration. Kaya pansinin niyo, sabi sa verse 1, after 6 days, hindi sasabihin ni Matthew ito kung wala siyang ibig sabihin. Ibig sabihin, nangako siya na ilan siya yung makakita. So after 6 days, tutuparin ko yung pangako na yun na ilan sa inyo makikita ang glory ko. Here's a promise, and 6 days later, He fulfilled it. So kung sasummarize natin sa Matthew 16, ano sabi niya? Ako ang Messiah with the cross. After the cross comes the glory and the crown. And I'm coming back one day at makikita ko na maraming tao publicly, and some of you standing here, sabi niya sa mga disciples, makikita nyo ang anak ng tao coming in glory bago kayo mamatay. I'm going to come back visibly one day in my second coming. And some of you right now in front of me, sabi sa mga disciples, magkakaroon kayo ng sneak peek of my coming attraction bago yun mangyari. Before you die, masisilip ninyo ang aking glory. And it's going to happen before you die. And I think He's referring to the Mount of Transfiguration. That's Mount of Transfiguration. And I think Jesus is saying,
Because soon I'm going to be crucified at ako'y ililibing. At alam ko noon, yung mga disciples biglang nalungkot, na-despair, hindi nila malang kanilang gagawin. Somehow, ginamit ni Jesus itong transfiguration na to para bigyan sila ng hope na ako hindi lang ako mamamatay, na ako'y mabubuhay na muli, and I'm going to return one day. At masisilip ninyo yung kakaunti na iyon. Parang movie, di ba? Ang movie bago ipalabas, merong may trailer. It's a 2-minute trailer na nagpapakita kung ano ang laman ng movie. Kahit pa paano, meron kayong mag-glimpse. At magde-decide ka, panoorin ko ba to o hindi. Okay? Ganun yun. The movie trailer is to give you that little sample of what is to come in the full version. And I think the Mount of Transfiguration is a sneak peek, pasilip, of the second coming of Jesus Christ. And I also know, gusto ko makita that the Mount of Transfiguration is a sneak peek of two massive realities. Number one, Jesus' future coming in glory. Pinasilip niya yung pagdating ko, coming in glory. And then number two, na gusto niyang masilip sa atin, is His pre-existent glory with the Father. Pinakita niya yon, pinasilip niya sa ilan sa kanila. Okay, they're going to give a glimpse. Now, ano ang purpose nga niya? Ito nga po ay para tulungan, encourage ang mga disciple that time for a very, very difficult life ahead of them. Maghihirap sila eh. Natakot sila. So they needs hope. So if you think po that the Mount of His Transfiguration is not practical, kasi ano ba naman nagliwanag si Jesus Christ, anong punto nito sa ating mga Kristiyano? As Christians po, ang buhay natin dito sa mundong ito is going to be hard. It's going to be difficult bilang Kristiyano. And kailangan po natin ng hope to continue. At kailangan po natin itong transfiguration na to upang patatagin po ang pananampalataya natin. Na anumang pinagdadaanan po natin sa buhay, anumang pasanin na krus ang daladala natin, ay mapagtatagumpayan po natin. Why? Because Jesus is coming back. Jesus is coming back. That's the hope of the transfiguration. Yun ho ang gustong ipakita sa amin. At alam kong babalik siya. Ako personally, alam kong babalik siya. Bakit? Si Pedro, si James, si John were eyewitnesses po to that preview of His coming in glory. Nakita ng kanilang dalawang mata na at alam nila ang sinasabi nila ay totoo. At kung totoo ang kanilang sinasabi na ito nga yung nangyari yung transfiguration na to, we can be sure and we can assure na babalik siyang muli someday. Someday. John 17:5, anong sabi? Si Jesus ang nagsasalita, kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Pagkaloob mo sa akin ng karangalang taglay ko sa piling mo bago pa nilikha ang mundo. Pansinin niyo, yung karangalang taglay ko sa piling mo bago pa nilikha. That is His pre-existent glory noon pa. His glorious noon pa. And then, parangalan mo ako sa piling mo, His future glory. Okay, His future glory. Pwede na ako mag-end dito Pwede ko lang tapusin, kaya lang, mahaba pa yung oras ko. So tuloy ho natin sa Matthew 17 verse 5. Tuloy natin yung kwento. Tuloy natin ang kwento. Habang nagsasalita si Pedro, basahin ko sa English. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him." Sa ibang Tagalog, listen to Him. Now, tignan po natin yung bright cloud. Ano ibig sabihin ng a bright cloud overshadowed him o them? Alam niyo ho ba, itong salitang ito ay ginamit din po sa same word na ginamit sa Book of Exodus. Okay? Sa Book of Exodus po, kung titingnan po natin,
Book of Exodus spent 15 chapters po building the tabernacle. Tinatayo po yung tabernacle. A lot of instruction, a lot of details. And then nung natapos po ang tabernacle, alam mo anong nangyari? The glory of God, the cloud of God's presence, and the glory comes down and overshadowed the temple, the tabernacle. That same Greek word na binanggit ko po sa verse 5. At alam niyo ho ba, God's glory has come down again. And this time kanino? Kay Jesus. Kay Jesus, the true temple of God, the true presence of God coming over, binabalot si Jesus. And during those times, the disciples heard God's voice. The Father saying, "This is my Son in whom I'm well pleased. Hear Him," or listen to Him. Now, tatanungin natin, bakit tinawag ni Father na beloved Son si Jesus? Tatlong bagay po ang nakita ko dito. Una, if you know the Old Testament po, God Yahweh calls Israel, the nation, my firstborn son. Ang tawag niya. Kung maalala niyo po yung nung si Moses kinaharap niya si Pharaoh, ang sabi ni God, "Pharaoh, let my firstborn son go." Ang tawag niya sa Israel, firstborn son. That's the Old Testament. Pero pagdating po sa New Testament, sinong tinatawag niyang anak? Jesus. The true Israel is God's firstborn son. His true and one and only Son. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Okay, that's number one. Number two, by beloved Son, because number two, Jesus is the true Davidic Son of David. Davidic King or Son of David. 2 Samuel 7, sabi ni God kay David, "David, I'm going to put one of your sons in my throne, and I will be a father to him, and he will be my son." Sinabi niya kay David yan, pangako niya. At nangyari yon, why? Because Jesus is the ultimate Davidic king. He is God's son. And another, ano ibig sabihin ng beloved son? And finally, as eternally begotten, unique Son of God, Jesus is the Son par excellence. Kasi He's unique. He's God's Son. The second person of the Trinity. The eternal Son of God. And all these three reference ay nasa isip ng Diyos nung tinawag niya si Jesus Christ, my beloved Son. Ano sabi niya? Ano instruction niya? Listen to Him. Makinig kayo sa Kanya. Narinig ito ni Moses kasi nandun siya. At marahil, alam niyo, naalala ni Moses yung sinabi niyang pre-prophesy niya sa Deuteronomy 18:15, that the Lord God will raise up for you a prophet like me, and you will listen to him. Whoever does not listen to him, on him it will be required. Anong punto dito? When the true and better Moses comes on the scene, kailangan mong mag-pay attention at makinig ka sa Kanya or there will be judgment. And Jesus is the true and better Moses. So what happens? Sabi ni Father, makinig kayo kay Jesus Christ. Listen to the greater Moses. So that's what happens at the Transfiguration. Let's go to the point number 2. Moses and Elijah's appearance. Moses and Elijah's appearance. Well, this is strange kasi ang tanong, bakit si Moses, bakit si Elijah? Okay, bakit sila? Bakit hindi si King David? Bakit hindi si Solomon? Bakit hindi si Abraham? Bakit hindi si Noah? Bakit hindi si Jeremiah? Si Isaiah? Si Ezekiel kaya? Okay, bakit sila? Why Moses and Elijah? Okay, some says, ito yung sinasabi ng iba, Moses represents the law. Siya kasi yung alam natin, tinatawag law of Moses. Okay, and Elijah daw po stands for the prophets. Itong dalawa na to, Moses the law and Elijah the prophets, you got the entirety, yung kabuuan daw po ng Old Testament revelation sa pamamagitan ng dalawa. They represented the law and the prophets.
At ano ang ginagawa ng dalawang ito nung nagpakita sila kay Jesus? Ano sabi doon? They came to Jesus and they were talking to Jesus. Ano ang purpose? Next slide. Jesus is the fulfillment of all that Moses and all of the prophets have written. Siya ang fulfillment noon. Maalala niyo sa Beatitudes, sa 5 sabi niya, hindi ako nagpunta rito para sirain, alisin ang law. I have come to fulfill them. So Jesus is the fulfillment. Gaya nga po nung sa Lucas 24:27. Okay? Sabi rito, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanya mula saan? Sa isinulat ni Moses hanggang sa isinulat ng mga propeta. Pinulfill ko lahat yun. He ultimately fulfilled that. Kaya, pansinin niyo, nung nabalot sila ng langit, ng ulap, sino natira? Si Jesus. Si Jesus na lang. Why? Because Jesus is superior to Moses. He is superior to Elijah. He is the fulfillment of the Old Testament. Kaya mas dakila siya kay Moses, mas dakila siya kay Elijah. Kaya hindi mo siya pwedeng ipantay sa dalawa. Hindi mo siya pwedeng ipantay sa dalawa. Remember po sa Old Testament, sa Malakay verses 4 and 5, ang sabi, this is the last part of the Bible, last book of the Bible. Sundin ninyo ang utosang ibinigay ng aking lingkod na si Moses. Ang mga utos at mga tuntuning iyan ay binigay ko sa kanya doon sa bundok ng Sinai upang sundin ng lahat ng mamamayan ng Israel. Makinig kayo, bago dumating ang nakakapangilabot na araw ng aking pagpaparusa, isusugo ko si Propeta Elias. The Old Testament ends talking about Moses and Elijah. Ngayon, tong dalawa na to, nasa Mount of Transfiguration, kausap nila si Jesus Christ. Kausap nila. Ngayon, sa Matthew at saka Mark, hindi sinabi kung ano yung pinag-uusapan nila. Pero sa Luke, chapter 9, verses 31, sinasabi rito that Moses and Elijah appeared in glory and spoke to Jesus about his exodus, his departure. Yun. Yung iba kala, pagtataas ba si Jesus? Hindi. Yung sinasabing departure, it was his death. Yung kamatayan niya. Yun ang pinag-uusapan. Updated pa pala si Moses at saka si Elijah. Pinag-uusapan nila yung kamatayan niya. Moses and Elijah, representing the law and the prophets, appears and talk with Jesus, speaking of his exodus in Jerusalem, showing Jesus' death as the pathway to glory. As the pathway to glory. Si Jesus po ang Passover Lamb na mamamatay para sa ating mga kasalanan. Pero hindi siya namatay lang, siya'y nabuhay na muli at dahil sa kanyang pagkabuhay na muli, He gives us an entryway into a new creation by His ascension in heaven. Yun po ang nakita kong bakit ko nandun sila. Now, alam nyo, hindi ako tumitigil, hindi ako there's more na nakita ko po. And this is what I discovered after reading the Bible. But meron pang interest. Okay, dadagdag ko po ito. Remember Exodus 34? Nung si Moses umakyat sa Mount Sinai. Nung umakyat siya sa Mount of Sinai, he was there 40 days and 40 nights. And then pagbaba niya sa Mount Sinai, dala-dala niya yung 10 commandments. At nung dala niya yung 10 commandments, alam nyo, his face was glowing. Nagniningning. His face was glowing from the glory of God. Okay? Moses comes down from the mountain, his face was glowing, at hindi nga ho niya napansin eh. At nung nakita siya ng mga tao, natakot siya. So anong ginawa niya, he put a veil over his face because the skin of his face shone. Nung nasa Mount Sinai siya, nakatago siya sa malaking bato. At ang sabi ni Yahweh sa kanya, okay, dadaan ako dyan, okay? Pero hindi mo makikita yung mukha ko, makikita mo lang yung likuran ko. So, nagtago si Moses sa malaking bato, the glory of God passed. At nakita nga ni Moses yung likuran niya.
And it was so radiant, napakaliwanag na nag-reflect sa mukha ni Moses. Okay, when he comes down off the days po bago nawala yon. What's my point? Jesus is not just better than Moses. Jesus is infinitely better than Moses. If Moses is the moon, okay, parang ng moon na nagre-reflect ng glory ni God, Jesus is the sun. Siya ang araw. Siya ang araw. Jesus is the source of glory. Jesus is not reflecting the glory of God. He is producing the glory because He is God. Okay? Sa Kanya nanggaling yun. Nanggaling sa Kanya. Hindi nanggaling to kay Moses. Now, ito yung na-discover ko. On Mount Sinai, isang request ni Moses kay God, please, show me your glory. Di ba? Request niya yun. Sa mga Bible scholar niya, nire-request niya, gusto kong makita po yung kaluwalhatian mo. And remember, anong sabi ni Lord sa kanya? Hindi mo makikita yung mukha ko. Okay? Kasi, ang sino mo makakakita ng mukha ko, mamamatay siya. So, anong ginawa ni God? Makikita mo lang yung likod ko. So, ang nakita lang ni Moses, yung likuran ni God. Yung kahilingan ni Moses na makita si God, okay, actually was not fully granted at Mount Sinai. Ito ngayon. Kahilingan yan, hindi natupad. Pero Moses gets his answered 1,400 years later at the Mount of Transfiguration. Bakit? Because now, Moses sees the glory of God face to face. And the glory of God, saan nagsashine, is shining in the face of Jesus. Hindi lang likod, nakita na niyang mukhaan ang kalwalhatian ng Diyos. 2 Corinthians 4:6, sapagkat ang Diyos na nagsasabing mula sa kadiliman ay sisilang aliwanag, ay siya ring magbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalwalhatian ng Diyos na hahayag sa mukha ni Kristo. Tinanggap ni Moses ang kanyang kahilingan nung sa bundok of Mount of Transfiguration, nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesus. Ngayon, si Elijah naman. Ano ba matututunan natin kay Elijah? First King, kung alam niyo po yung kwento, si Elijah, nakaharap niya ang mga prophets of Baal. Nagkaroon ng competition doon. Sino ang tunay na Diyos? At makikita po natin na si Prophet Elijah, he calls down fire from heaven. Okay? Yung mga prophets of Baal, walang nangyari. Kakasigaw sila maghapon at walang sunog. Maghapon nga silang nagsisisigaw. Pero si Elijah, sa isang ganun lang, bumagsak yung apoy. Nasunog yung sacrifice. At nung nangyari yon, si Elijah, sabi niya, finally got my wish. Napatunayan ni Yahweh na siya ang totoong Diyos ng mga prophets of Baal. Wala yan. Walang kwenta. And they were discredited, they are put to death. And probably, naglaro lang ang utak ko dito, and probably, ang nasa isip ni Elijah nung nangyari yon, sabi niya siguro, this is the turning point in my ministry. Kasi napatunayan ng Diyos na siya ang totoong Diyos. At si Baal, wala na yan. And I think, sabi ni Elijah, magkakaroon na ng revival sa Israel. Na magbabalik loob ang mga isa sa nangyaring ito. Pero ano nangyari? Nga, walang revival na nangyari. Instead, kung titignan po natin sa sunod na kwento, si Jezebel, the evil queen, pinagbantaan niya, pinatay mo yung mga propeta ko, lagot ka, papatayin kita. At ano nangyari? Okay, ano nangyari kay Elijah? Sabi niya, Lord, patayin mo na ako. Patayin mo na ako. Ngayon, titingnan natin, bakit biglang nagbago yung mood ni Elijah 24 hours later? Kasi from mountain experience, conquering the prophets of Baal, then pagsasabi niya, patayin mo na po ako, Panginoon. Now, is that possible? Ito po ang sa palagay ko. Kasi it was his dream. Pangarap niya, the aspiration of his life, na makita niya ang bansang Israel return back to God. Na magsisi.
Kaya nga nagawa niya yung katransan. Pero, yun nga, na-frustrate siya, hindi nangyari ang pagbabalik loob ng mga Israel. The whole nation is not going to turn in repentance at this time, and it's not going to happen. In fact, sabi ko nga po sa inyo, si Jezebel, handa siyang patayin. And Elijah was so broken over this at hindi na niya alam ang kanyang ginawa. But God is faithful. Ano ginawa niya? Pinatulog ni Yahweh si Elijah. He provides food. Remember, anghel nagpadala sa kanya ng pagkain araw-araw. He goes 40 days and 40 nights, just like Moses. At saan siya nagpunta? He went far away to Mount Sinai. Mount Sinai. Sa kanya, Mount Horeb yun eh. He goes to the same mountain where Moses is, na nagpuntahan din niya. Okay? And he show up in Mount Sinai or Mount Horeb all alone. At tinanong siya ng Panginoon, Elijah, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Yahweh. Sumagot si Elijah, Panginoon, ginawa ko po ang lahat ng bagay na iniutos niyo sa akin, pero ito ngayon, gusto nila akong patayin. And what happens next? 1 Kings 9:11-12. Nagsalita ang Panginoon, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa aking presensya. Dadaan ako. Take that word na, dadaan ako. Pagkatapos may dumaan na napalakas na hangin na bumitak sa mga bundok at dumurog sa mga bato, pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ng hangin lumindol, wala rin ang Panginoon sa lindol. Pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating, pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. There was a windstorm, pero wala ang Panginoon. Merong lindol, wala ang Panginoon. May apoy, wala ang Panginoon, pero merong bulong siyang narinig. At nung narinig niya yung bulong na yan, hulaan niyo kung anong ginawa niya. Sa verse 13, wala dyan, sorry. Tinakpan daw ni Elijah ang kanyang muka. Nung nakaharap na niya si God, tinakpan niya yung mukha niya. Kaya naging hindi niya nakita yung kapuspusan ng kalahatian ng Diyos. Kasi tinakpan niya. So naging blurred. Elijah never gets the fullness of what he wanted in his life. Hindi niya nakita yung kalahatian ng Diyos until the Mount of Transfiguration. Okay? Ngayon, sa Mount of Transfiguration, nakita niya ang kapuspusan ng kalahatian na walang sabagal sa kanyang paningin. At nakita rin niya yung katuparan ng kahilingan niya na magkaroon ng kaligtasang mangyayari sa buong Israel at hindi lang sa buong Israel, kundi sa buong mundo sa pamamagitan ni Jesus Christ na namatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Elijah is finding hope. His hope satisfied in Jesus at this special mountain of transfiguration. That's what happened. Now, bago ako magpunta sa point number 3, dadaanan ko lang po yung verses 9 to 13. Babasahin ko. Now as they came down from the mountain, Jesus commanded them saying, tell the vision to no one until the Son of Man is risen from the dead. And his disciple asked him, saying, why then do the scribes say that Elijah must come first? Jesus answered and said to them, indeed, Elijah is coming first and will store all things. But I say to you that Elijah has come already, and they did not know him, but they did to him whatever they wished. Likewise, the Son of Man is about to suffer at their hands. Then the disciple understood that he spoke to them of John the Baptist. Okay? Little footnote lang po ito. Okay? Though this is not the main point of the story, pero padadaanin ko po. Alam niyo, ito ho ang dahilan kung bakit kailangan po natin yung New Testament para maunawaan po natin at baliwanagan tayo patungkol sa Old Testament. The New Testament sheds greater light on what the Old Testament means. Sabi nga po ng isang kasabihan, the Old Testament is richly furnished but dimly lit. Okay? So kailangan natin buksan ng ilaw para maintindihan natin. What do I mean? Sa Malakay 4:5 po, sabi po dito, isa prophecy, sabi nito, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord.
Okay? Prophesy na mayroong Elijah ang darating. Now, kung titignan po natin ito literally, ang ibig sabihin nito si Elijah na hindi namatay, na nagpunta sa langit, siya ang babalik mismo para i-prepare the way. Pero hindi po yun na nangyari. Ang nangyari, si John the Baptist, it came in the spirit and power of Elijah and fulfilled the ministry of Elijah. So kapag sinabi po ng Old Testament na parating si Elijah, hindi yun po ibig sabihin nun literally. Kundi it means someone in the spirit and power of Elijah is going to come, which is John the Baptist. At hindi po natin maintindihan yun kung hindi po sinabi sa New Testament na si John the Baptist nga. Note, the New Testament always doesn't contradict the Old Testament. It gives us clarity to what the Old Testament mean originally. Yun lamang po yun. Okay? Now, let's go to the last point. And I want to settle on Peter. Si Peter na. And mahaba pa naman ng oras ko, may 15 minutes pa ako. Okay? So, I want to talk about Peter's two responses about yung sa transfiguration. Dalawang response po siya. Yung first response niya, alam ho natin to, dito pumalpak siya. Si Pedro naman talagang pumapalpak lagi yun. Hindi daw niya alam yung kanyang sasabihin. Okay? That's normal for Peter. Normal po. And then, titignan po natin yung second response niya to that sin 30 years later. 30 years later. After much reflection, they're quite different. So, tignan natin po yung first response niya. Sabi ko nga po, si Peter nagsasalita yan ng mga bagay-bagay na hindi niya iniisip. Tignan niyo ho yung track record niya. At lalo na sa last. Lagi ho siyang ganon. Okay? Tingnan natin. Verses 3 and 4. Biglang nakita nila si Moses at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti narito kami. Okay? Kung gusto niyo po, gagawa po ako ng 3 kubol. Isa para sa iyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Hindi na talaga nag-iisip ang tao na to eh. Hindi talaga nag-iisip. Ngayon, binigyan ho tayo ng konting background. We are told sa Luke po na nangyari pala yun gabi. Bakit? Kasi natutulog daw sila eh. Natutulog sila at nagising sila. So, nangyari ito gabi. Kaya kung papansin nyo, nung nagliwanag si Jesus, napakaliwanag kasi gabi eh. Gabi sila. And then, ano pa nangyari? Okay, lumitaw si Moses at Elijah. At saka po, sinabi nga rin dito, yung damit ni Jesus Christ, puting-puti. Talagang talo daw ho yung sunrocks eh. Sa kaputian eh. Kahit yung tide, talo eh. Okay? Sa kaputian. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, natutulog silang 3. Natutulog sila. Tapos, biglang bumulaga. Yung biglang liwanag. May kasabihan nga po, biruin nyo na yung taong lasing, wag lang yung bagong gising. Si Pedro tutulog-tulog. Biglang lumiwanag, nagising na naman. Okay, may nagliliwanag yung ilaw. Nagliliwanag si Jesus Christ, si Moses sa Elijah, si Pedro, kukurap, tinatanggap pa yung mga mutas. Samantay, ano nangyari? Anyari, nagulat na naman siya. Ngayon, ano ang sinabi niya? Ito nga po yung sinabi niya. Okay? Panginoon, mabutit narito kami. Okay? Kung gusto nyo, gagawa po. And so on, so forth. Okay? Ngayon, ito nakakatawa eh. May na-research din po ako. Sa Book of Mark, sinabi ang dahilan kung bakit niya nasabi yun. Okay? Si Pedro kasi ang original nagkwento kay Mark. Ngayon, ang nakwento daw, ganito rin kukwento. Nung dinidikta ni Pedro kay Mark yung pangyayari, tapos sinabi nga niya, nasabi ko tutuloy, yung gawa ko bol. Tinanong daw ni Mark si Peter, bakit mo nasabi yun? Hindi ko nga alam, hindi ako nag-iisip eh. Tapos sinulat ni Mark yun. Ginawa ko to kasi hindi niya alam yung kanya sinasabi. Tingnan niyo sa Mark, nakalagay doon, na footnote. So, nalagay, okay? So, hindi nga niya alam ang kanyang ginagawa. Okay? So, ano sabi po rito? Luke's remark that Peter does not understand the importance of what he's saying. Okay? Peter is suggesting, Moses, Elijah, and Jesus are equally important. Nung sinabi niya, pagtatayo kayo ng kubol, pinaparehas niya. Thus, he completely misses the significance of what is happening. Ano ba yung nangyayari doon? God is present in His people in Jesus. Si Jesus, the God, the people is Moses and Elijah.
And when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. Na-miss niya yung point. That's the first response of Peter. Ngayon, tignan natin yung second response ni Jesus. Ni Peter. Okay? So, bigyan ko lang kayo ng konting information. The transfiguration happened 30 AD. Transfiguration. Isinulat ni Peter, yung 2 Peter, bago siya mamatay, 60 AD. Approximately. So there's a 30 years difference after the transfiguration and the 2 Peter letter. Okay? So this is 30 years later. And Peter at that time had many times to reflect on this event. At nga, natanong ko tinatanong ko sarili ko, bakit of all the events na pwedeng piliin ni Peter para i-defensa yung katotohanan patungkol kay Jesus Christ, of all the things he saw, bakit ang Mount of Transfiguration ang pinili niya as a main point sa 2 Peter? Okay? Kung titignan po natin yung 2 Peter, 2 Peter has 3 chapters. First chapter daw po, sina-challenge niya yung mga Christian. Kasi mga Christian they had difficulty in life. Pine-persecute sila sa kanilang pananampalataya. So sabi niya dito sa chapter 1, don't give up. May entryway kayo sa heaven. Make your calling sure. Stay and persevere in faith. Yun ang challenge niya sa mga Christian sa chapter 1. Chapter 2, dito naman daw po, nire-rebuke niya yung mga false teachers. There's some false teachers na pumasok sa church nila. So, nire-rebuke niya. And chapter 3, dito kinaklarify niya kung ano ang mga tinuturo ng mga false teachers na to. At alam niyo ba kung ano yung tinuturo ng mga false teachers na to sa church na yon? Dito po, 2 Peter 3 and 4. Sabi niya, una sa lahat, dapat ninyong maunawa na sa huling araw ay darating ang manlilikbak at susundin ang masasama nilang pita. Verse 4. Basahin natin. Sabihin nila, hindi ba nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa ring pagbabago mula ng likhain ang mundo. Sinasabi ng mga false teacher na to, hindi na babalik si Jesus Christ. Pansinin nyo. Namatayan na nga kami, hindi pa rin siya bumabalik. Kalokohan lang ito. Yun ang sinasabi nila. Yun ang tinuturo nila. Ngayon, papaano po dinipensahan ni Peter yung second coming ng pagbalik ni Jesus Christ? He talks about the transfiguration. Punta tayo ngayon sa 1 Peter 16-19. Ito yung depensa niya. Ang ipinapangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng Panginoong Hesukristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya. Pansinin natin, sapagkat ng parangalan at papurihan si Hesukristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihang Diyos na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Verse tuloy. Narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. Dahil nga rito, lalong tumibay ang paniniwala namin sa mga ipinahayag ng mga propeta na roon. Kaya nararapat lang na bigyan nyo ng pansin ang mga sinasabi nila dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon, tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Nakikita niyo ho yung argument ni Peter dito. Sinasabi niya sa mga Kristiyano, alam niyo, kapatid, sabi ni Pedro, in order for you to persevere in faith, magtagumpay ka sa pananampalataya mo dito sa buhay nito, na the only way na magtatagumpay ka during these hard times in life of being a Christian is knowing that Jesus is coming back again. He is coming back again. He's patient towards you.
not wishing that anyone should perish. Yun ang hinihintay natin, na kailangan nating paniwalaan. Kung hindi mo paniniwala, you're going to give up. Ano ang sense ng pagiging Kristiyano mo kung si Jesus Christ hindi babalik na muli? Walang kwenta. Okay, sabi nga sa Hebrews, tayo na daw ang pinakakawawang tao sa mundong ito kung si Jesus Christ hindi nabuhay na muli at hindi babalik na muli. So Peter is saying, in this way, paparaphrase ko, listen, ginagaransya ko ang pagdating niya muli. Let me prove it to you. Ako mismo, eyewitness, sabi ni Pedro, on that Mount of Transfiguration of His second coming glory as a preview. Nasilip ko. Nakita ko. I saw the preview of His second coming on the Mount of Transfiguration when the Father mismo ang nagpatotoo at nagsabi, eto yung beloved son ko. Pakinggan nyo siya, maniwala ka sa kanya. Hindi to kwentong barberya lang. Okay? I'm talking about real-time space history. Merong actual na mountain na pwede ko kayong samahan. Puntahan natin doon. Kasi sa bundok na yon, nakatayo kami, on that particular day, nakita namin si Jesus kasi nagliwanag ang kaluwalhatian niya. Nakita namin yon. Sabi ni Pedro, makinig kayong maigi sa lahat ng mga sinasabi ko. Nabuhay siyang muli, babalik siyang muli. Huwag kayong magpadaya. He will do exactly what He said that He will do. At ito yung challenge niya. 2 Peter 3:8-13 ang sabi. Ngunit huwag sana ninyong kakalimutan, mga binamahal, na sa Panginoon, walang pinagkaiba isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, second coming, gaya ng inaakala ng ilan. Pakinggan niyo to, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalan dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Verse 10, ang araw ng Panginoon ay darating, pinapaliwanag dito ng second coming, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan siya darating. Sa araw na yon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, challenge sa atin, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Verse 12, habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos, second coming, at ginagawang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya, sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Grabe to. Ngunit ayon sa pangako niya, the second coming, may aasahan din tayo na bagong langit at lupa at paghaharian ng katarungan. Amen. Di ba kayo na-encourage doon? Di ba? Okay. Life is going to be hard. Totoo po. Hindi ho nagaganda to. Yung mundo natin, hindi na ho. It's going to be hard. At Christians, there's a cross to bear. May pasanin ho talaga. Hindi na ho mawawala yan. Okay? Kailangan ho nating ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Dahil pag nakikita natin si Jesus, nakikita natin yung kaluwalhatian niya, at dahil doon tayo'y nababago into His image from one degree of glory to the next. The revealed glory of Christ is meant to transform our lives. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng transfigured? He was transfigured. Alam niyo, sa New Testament, 4 times ginamit po yung salitang transfigured. He was transfigured. 2 times sa Matthew and Mark. And he was talking about Jesus. He was transfigured before them. Doon daw po natin nakuha yung salitang metamorphosis. Isang cocoon, naging butterfly, metamorphosis. Yung 2 parts patungkol kay Jesus Christ. Pero the other 2 na ginamit, events, He's talking about us.
Christians. Tayo naman, ano ba? And let me prove. Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed. He was talking to the Christians. Tayo yun. By the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Tayo naman ang binabago natin. And then 2 Corinthians 3:18. At ngayon naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago, transfigured sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Christians, I have two kakausapin. Christians, kung ikaw ay Kristiyano, as we go through this life with a cross on our back, let us look to Jesus. At kapag tayo'y tumitingin, we are transformed. And ultimately, let us trust that one day, He will come back in glory. He will rescue us from every evil deed, and He will deliver us safely into His kingdom. This is message for you, Christians. At sa mga guests po namin ngayon na hindi ka pa sigurado sa sarili mo kung Kristiyano ka hindi. Balik natin, Norm, sa sa 2 Peter 3:18-13. Verse 9. Dito ko mag-focus. Sa mga guests po namin na wala pa kayong commitment kay Jesus Christ, pansinin po natin sa verse 9. Hindi nagpabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inakala nila. The second coming will happen. Pero habang hindi pa nangyari, kasi ito yung totoo. Ang totoo, bakit di pa siya bumabalik? Binibigyan lang niya kayo ng pagkakataong magsisi sa lahat ng mga kasalanan nila dahil ayaw niya na mapahamak ang sinuman. Mga guests, mga kaibigan ko na wala pa sa Panginoon, ito yung pagkakataon ni God para pagsisihan niyo ang inyong mga kasalanan at manumbalik kayo sa Kanya. Bakit? Pansinin yung last part. Dahil ayaw niya na mapahamak ang sinuman. Ayaw niya kayo mapunta sa impyerno. Kaya ito yung opportunity. Ito yung pagkakataon. Manumbalik kayo sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Ama naming Diyos, hinihiling po namin na nais po naming makita yung kaluwalhatian mo sa pamagitan ng pagtingin namin sa aming Panginoong Heso Kristo. He is the Messiah who died for our sins. He has a cross. Pero He is also the Messiah with a crown that one day He will come back. At habang hinihintay po namin yun, Lord, kami pong mga nananampalataya, manatili kaming alert. Manatili kami, mamuhay kami na makadiyos at mamuhay sumusunod sa iyong layunin. And Father, I pray po ngayon sa aming mga kaibigan na narito na wala pa sa inyo. Lord, I pray na makita nila na kaya kayo hindi pa kayo dumarating kasi ayaw nyo silang mapahamak. Na binibigay nyo po sila ng pagkakataon gaya nito na magsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin kanila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sino ka man, kaibigan, kung naririto ka, eto na yung pagkakataon mo na manumbalik ka sa Kanya dahil ayaw Kanyang mapahamak. Sabihin mo lang, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Mesaya na aking tagapagligtas at tinatanggap kita na Mesaya na babalik na muli. Father, as we sing this song, may we worship you. Makita namin ang kaluwalhatian mo sa buhay na to, sa oras na to. Magningning ka, O Diyos, sa amin ngayong oras na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Truly an uplifting message to respond in this message. Hallelujah.
blood of the Lamb. Now I found the greatest love of all is mine. Since you laid down your life, the greatest sacrifice. Come say majesty. Sanctified by glory and fire. Now I have found. Now I found the greatest love of all is mine. Since you laid down your life, the greatest sacrifice. Sing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. We're singing majesty, majesty. Forever I am changed. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Oh, majesty. Sing majesty, majesty, majesty. Your grace has found us. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. We say majesty to him. Majesty, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. With one voice, church, we sing to him. Majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. We sing majesty, majesty, majesty. Forever I am changed. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Praise your name, God. Hallelujah. Ang ibig pong sabihin ng majesty ay yung pong kaluwalhatian, karangalan ng ating Panginoon. Tayo pong mga sumasampalataya sa Panginoon, inalis na po ang talukbong
sa ating mga mukha at mata. At ngayon po ay nababanaag na natin ang kalwalhatian ng ating Panginoon. At habang tumitingin po tayo sa kanyang kalwalhatian, binabago po tayo ng Diyos sa gayon ding kalwalhatian. Aming Ama, aming Diyos, nagpapasalamat kami dahil inalis na po ninyo ang talukbong sa aming mga mata upang makita namin ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. At habang tumitingin kami sa kanyang mukha, nababago rin po kami sa kaluwalhatiang tulad niya. Dahil si Kristo po, ang Diyos, ang siyang gantimpala namin tuwing hinahanap namin siya. Nagpapasalamat kami na ang pag-asang ito ay hindi mawawala ng kabuluhan dahil nakita o nagpakita ang Panginoon sa kanyang piling mga alagad sa kanyang kaluwalhatian. Yung Mount of Transfiguration experience. Katunayan, nababalik siyang muli at makikita rin namin siya ng mukhaan. O Diyos, lahat ng may ganitong pag-asa ay nililinis nila ang kanilang buhay araw-araw. Kaya po salamat aming Diyos sa buhay na pag-asang ito. Yung nakita ng mga alagad noong una, makikita rin namin. Salamat po aming Amang Diyos sa pag-asang hindi mamamatay na ito. Aming Diyos, purihin po ang iyong pangalan. Ngayon po, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagbatian po tayo sa isa't isa.